Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Halina't pakinggan na naman natin ang isang nakakatakot na karanasan. Tawagin niyo na lang akong Iking. At nangyari ang hindi ko makakalimutang karanasang ito noong nasa probinsya pa kami nakatira. Hindi ko na lang babanggitin kung anong lugar iyon at yung pangalan mismo ng baryo. Tahimik ang buhay namin sa baryo. Yung bahay namin ay malapit sa ilog kaya hindi namin problema ang tubig na panghugas ng mga plato, pangligo at panggamit sa banyo. Yung inumin naman namin ay kinukuha sa bukal sa paanan lang ng bundok. Napakasimple lang talaga ng buhay namin sa probinsya. Halos walang kaproblema. Iking, hanapin mo muna kung saan nangingitlog yung pabo natin at kumuha ka ng 3 para may ulam tayo. Utos ni tatay ng umagang iyon. May alaga kasi kaming pabo na pagala-gala lang sa paligid. Hinahanap lang namin kung saan nangingitlog. Wala namang plano si tatay na paramihin yun kaya nilalaga na lang namin kesa mabulok. Lumabas na ako ng bahay para puntahan yung pinamumugaran ng pabo. Ang alam ko kasi ay doon lang iyon sa dulo ng taniman ng kamoting baging na madalas pumupunta. Pero pagdating ko doon ay hindi ko nakita yung pabo. Kaya naman naglakad-lakad pa ako sa paligid lang ng bakuran namin. At nang wala pa rin akong nahanap ay umuwi muna ako sa bahay para sabihin kay tatay na magtanong-tanong muna ako sa mga kapitbahay namin. Baka sakaling may nakakita. Ilan na rin yung napagtanungan ko at malayo-layo na rin yung narating ko sa baryo. Umabot na ako doon banda sa pinagbabawalang puntahan lalo na ng mga bata. Madalas kasing gawing panakot sa amin na aswang daw ang mga nakatira banda roon at sino mang maligaw sa teritoryo nila ay hindi na nakakabalik pa. Ngunit dala ng aking kuryosidad ay tumawid pa rin ako sa makitid na tulay sa may kalaliman ding sapa. Doon ko nakita ng mas malapitan pa ang 2 bahay na nakatirik sa masukal na parteng iyon ng baryo. Wala talagang ibang bahay maliban lang doon sa 2 halos magkadikit pa. Siguro ay magkamag-anak lang ang nakatira. Mula sa kinatatayuan ko ay nakita ko yung matandang babae na halos umabot na sa lupa ang haba ng buhok. May malaking kawa sa harapan niya at may kung anong hinahalo doon. Tapos may naamoy din akong parang malansa. Iyon bang parang amoy ng mga karne sa palengke? Parehong-pareho noon. Siguro ay may kinakatay sila. Lalapit na sana ako doon sa matandang babae nang may mapansin ako sa ilalim ng lamesang gawa sa kawayan. Nakadikit yung lamesa sa puno ng mangga at doon sa ilalim ay nakita ko yung nawawala naming pabo. Hindi ako maaaring magkamali dahil yung kaliwang paa noon ay nilagyan ko ng palatandaan. Kaagad akong lumapit sa mesa para kunin yung pabo at nag-ingay nga iyon nang lapitan ko. Napalingon sa akin yung matandang babae. Kinilibutan ako sa klase ng tingin na ibinigay niya sa akin. Dagdag pa na lumabas din yung isang matandang lalaki na may bitbit na gulok na may bakas pa ng dugo. Napaatras ako at biglang nanginig ang kalamnan sa takot. Bumalik sa isipan ko lahat ng mga kwento-kwento tungkol sa mga nakatira doon. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bagamat natataranta, ay pinilit ko pa rin magsalita. Ipinaliwanag ko sa matanda na naroon lang ako sa pagbabaka sakaling makita ang alaga naming pabo. Itinuro ko ang pabo sa ilalim ng mesa at ang marka nito sa kaliwang paa. Saka ko palang napaniwala ang matanda
sa tunay na pakay ko roon. Sa inyo ba yan, iho? Pasensya ka na't nakita namin pagala-gala sa daan. Hindi naman namin alam kung sino ang may-ari, kaya nagpasya na kaming iuwi. Nakangising sabi nung matandang lalaki. Hindi ko alam pero parang lamag pa sa kalooban ng matanda na kunin ko yung pabo namin. Bago sumagot ay kinuha ko na muna ang pabo para buhatin kahit may kalakihan iyon. Saka ko na lang pakakawalan pag nakalayo na ako. Hindi kasi ako mapalagay. Para bang maraming nakatingin sa akin ng mga oras na iyon kahit na yung dalawang matanda lang ang nakikita ko. Wala ho yun. Sige ho, iuwi ko na to sa amin. Bigla akong nagtaka nang pigilan ako ng matanda. Kinabahan pa ako noon dahil nakakatakot talaga ang itsura niya. Tipong kahit nakangiti siya sa akin ay nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata. Baka gusto mo munang saluhan kami sa almusal, sabi pa niya. Napansin ko ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Nakatitig lang din siya sa mga mata ko na para bang kinukumbinsi talaga ako na manatili pa sa lugar nila. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at itinuon ang atensyon sa pabong karga ko. Magalang na lang akong tumanggi sa alok ng matanda at sinabing kailangan ko na talagang umuwi. Wala naman siyang nagawa nang tumawid na ako sa tulay. At bago ako noon tuluyang umuwi, ay lumingon pa ako sa dalawang magkalapit na bahay na iyon sa may tawid na sapa. Hindi ko mawari kung bakit kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa mga nakatira doon. Galit na galit sa akin sina tatay nang sabihin kong nakaabot ako sa may sapa at doon ko mismo nahanap ang pabo namin. Sana raw ay hinayaan ko na lang ang pabo dahil baka napahamak pa ako. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa sinasabi nila na mga aswang nga ang nakatira doon. Iyong kilos kasi nila ay hindi pangkaraniwan. Hindi pa iyon ang huling beses na nagdulot ng takot sa akin ang mga nakatira sa may sapa. Yung ikalawang beses ay noong nagkayayaan kami ng aking mga kalaro na manghuli ng gagamba. Ayoko na sanang magawi pa sa tawid na sapa. Pero mapilit ang mga kasama ko. Wala naman daw masamang mangyayari sa amin kung magkakasama kami. At sabi pa ng magkapatid ay mas marami daw kasing mahuhuling gagamba sa may tawid sapa dahil walang nagtatangkang manguha sa gawing iyon. Yung mga mahuhuli naman namin ay pwedeng ibenta. Pambaon din sana sa eskwela. Ingat na ingat kaming makalikha ng ingay nang makarating kami doon mismo malapit sa dalawang bahay. Sinabi ko nalang kina Simo at Tino na umalis na rin kami kaagad kapag nakahuli na. At mukhang sinuwerte nga kami dahil marami kaming nakuwang gagamba. Pauwi na sana kami nang biglang huminto sina Simo. At nang mag-angat ako ng tingin, ay para akong tinakasan ng dugo nang makita ko yung matandang lalaking nakausap ko noong nakaraan. Gaya ng una ko siyang makita, ay may dala na naman siyang gulok. Napaatras sina Simo at Tino. Halos siksikin na nila ako sa kinatatayuan ko dahil sa takot. Ngunit sa halip na magalit, ay ngumiti pa sa amin yung matanda. Delikado rito sa gubat mga bata. Baka matuklaw kayo ng ahas dito, sabi nito sa amin. Nagpakilala yung matandang lalaki bilang si Mang Nestor. Biglang nagbago yung pagkakakilala ko sa kanya nang samahan niya pa kami papalabas ng gubat. Sabi pa niya ay dumiretso na raw kami sa bahay pag uwi lalo na't malapit ng dumilim. Mahirap na raw kung iba pa ang makasalubong namin. At habang nasa daan nga kaming tatlo, ay nakasalubong namin si Aling Maring na palaging nagtitinda ng suman sa kabilang baryo. Hindi ko alam kung bakit
mas gusto niyang magtinda doon kaysa sa baryo namin. Marami din namang pwedeng bumili sa kanya kung lahat ay aalokin niya ng suman. Ilang buwan pa lang mula nang dumating ang matanda sa aming baryo, pero nakilala kaagad siya dahil masipag nga raw magtinda. Huminto siya sa paglalakad at nakangiting tumingin sa amin. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Sina Simo at Tino ay nakatingin na doon sa suman na halos kalahati pa ng bilao ni Aling Maring. Ang dami. Mukhang matumal ang benta niya ng araw na iyon. Mukhang pagod na pagod kayo ah. Gusto niyo bang magmerienda? Alok niya sa amin. Bigla ko namang naalala yung bili ni nanay na wag daw tatanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Kaya kahit takam na takam ako sa suman na inaalok ni Aling Maring, ay mariin akong tumanggi sa kanya. Napakunot ang noo ko nang sumama ang tingin sa akin ni Aling Maring. Dumampot siya ng 3 suman at ibinalot pa sa dahon ng saging bago pilit na iniabot sa akin. Ang mga kaibigan ko ng mga oras na iyon ay nilalantakan na yung sumang ibinigay sa kanila. Likas pa namang masiba ang 2 iyon. Iyon bang tipong takot maubusan? Tanggapin mo na, Iking. Kunwari ka pa dyan eh. Sabat ni Tino na puno pa ng suma ng bibig. Wala na akong nagawa noon kundi tanggapin yung suman. Kitang-kita ko ang kakaibang ngisi ni Aling Maring bago kami iniwan doon. Dala ang bilao niyang wala ng laman. Ngunit bago ako makarating sa bahay ay ibinigay ko sa 2 kasama ko ang 3 suman mula kay Aling Maring. Tiyak kasing malilintikan ako kay nanay kapag nakita niya iyon. Hindi naman ako nakakapagsinungaling kay nanay, kaya mas mabuti nang mag-ingat na lang. Kinabukasan ay nagtaka ako noong hindi dumating sina Simo at Timo sa may basketbolan. Doon sana kami magkikita-kita para magbenta ng gagambang nahuli namin. Pero inabot na ako ng tanghalian ni anino ng 2 ay hindi ko nasilayan. Bandang hapon na noon na magpasya akong puntahan na lang sila sa kanila at doon na nga ako nagimbal nang makarating sa kanilang bahay. Sina Simo at Tino ay nagkukulay ubi na ang katawan habang nakaratay sa banig. Hinang-hina ang 2 para bang hinigop ang lakas nila. Matapos makita ang kalagayan nila ay pinalabas na rin agad ako. Hindi ako pinapasok ng nanay nila sa kwarto dahil may gagawin daw na orasyon doon ang nakuha nilang albularyo. Naghintay na lang ako sa labas ng bahay habang butil-butil ang pawis sa pinaghalong takot at kaba. Wala pa kasing masabing dahilan kung bakit nagkaganoon ang 2 hanggang sa lumabas na nga yung albularyo at narinig ko yung sinabi ng matanda kay Aling Petra na biktima raw ng manlalason ang mga kaibigan ko. Tinanong niya si Aling Petra kung mayroon daw bang nakaing kakaiba ang 2 o di kaya naman ay kung mayroon daw nagbigay sa kanila ng pagkain. Namutla ako noon nang maalala si Aling Maring. Hindi ko na napigilan ang sarili kong makisabat sa usapan para masabi ang tungkol sa kinain ng magkapatid. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng matandang albularyo. Kasabay noon ay ang pagsilip niya sa labas ng bahay. Doon ko lang din napansin si Aling Maring na nakatayo sa di kalayuan habang nakatingin sa bahay. Dali-daling lumabas ang matandang albularyo para lapitan si Aling Maring pero nagulat kaming lahat nang bigla na lang siyang mawala doon mismo sa pwesto kung saan namin siya nakita. Pinuntahan pa namin si Aling Maring sa bahay niya pero gaya ng inaasahan namin ay hindi ito dumiretso doon. Ilang araw ding nagpabalik-balik sa bahay ni Aling Maring ang albularyo kasama
ng ilan sa tanod sa aming baryo. Pero bigo talaga sila na makita ang matanda. Sabi ng albularyong gumamot kina Simo at Tino ay isa raw aswang na manlalason si Aling Maring. Bali-balita na nga rin daw sa kabilang baryo ang ilan sa mga nabiktima nito na nagpagamot din sa parehong albularyo. At sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at may mahusay na albularyo sa aming baryo. Kung hindi raw kasi naagapan, ay baka raw pinaglalamayan na rin ang mga kaibigan ko. Nagkamali rin kami ng akala sa mga nakatira sa Tawid Sapa. Hindi naman daw pala aswang ang mga nakatira doon, kundi pamilya ng mga manggagamot. Katunayan, kamag-anak nila ang albularyong gumamot kina Simo at Tino. Naging aral sa amin iyon na kahit gaano pa nakatutuksong tumanggap ng libre, ay mas mabuting maging mapanuri pa rin at mag-ingat sa mga tinatanggap, lalo na kung pagkain ito. Ganoon din ang basta-basta na lang na paniniwala sa mga sabi-sabi tulad ng pag-aakala namin na aswang ang mga nakatira doon sa Tawid Sapa. At dyan na nga natatapos ang nakakatakot na karanasan ni Iking. Nawa ay nagustuhan nyo ang ating istorya ngayon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig.